Napakasarap. Kahapon, ang ulam ng inyong lingkod ay malunggay at egg, no? Pero ngayon, malunggay pa rin. Okay lang yun. Ang importante, healthy po tayo, no? Kita nyo naman, oh. Oh, 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 di ba? Healthy. So, medyo dahil sa malunggay, yung braso natin, napakatibay, no? So, kaya, kailangan natin kumain ng healthy gulay na para tayo ay malusog. So, ayan, no? Oh, kita nyo naman, oh. Healthy. Oh, oh, di ba? So, ayan, kaya gulay. Gurang na po to inyong lingkod, no? Gurang na. Sabi nila, Madam Pobring TV, gurang. Yes, thank you Lord na maging ano tayo, maging gurang. Magpasalamat tayo na tayo ay buhay pa, no? So ito, ay papakita ko sa inyo yung aking ulam. Leftover po to, mga kapobri. Hindi to bago. Ito ulam ko kagabi, no? Ito yung ulam ko kagabi. Napakasarap nito. Nakita nyo? Malunggay. Tapos mga kapobre, napakalaki nito. Tanglad. Kasi ang tanglad mga kapobre ay napakaganda sa ating katawan. So bago natin umpisahan pag-introduce kung ano talaga tong aking inulam, lahat-lahat, no? Merry Christmas! Welcome! December 1 na, no? Magpapasko na! Ayan ang aking pamasko, mga kapobre. Nasaan na? So, di ko na kailangan ng inyong pamasko kung ano pa yon. Ang akin lang, maglalambing lang po ang inyong lingkod ay i-follow nyo ang Madam Pobring TV. Tapos at saka yung Grace Cortez vlog ko, paki-follow naman po. Yun lang ang hinihingi kong pamasko. Paki-share po ng aking mga video at paki-like and comment. Pakilagay na rin yun kung saan bang lugar nakarating yung aking video, no? Na pinapakita ko sa inyo kung ano yung kinakain ko para sa ating kalusugan. Kasi kailangan natin pangalagaan, mga kapobre, ang ating kalusugan. Mahirap magkasakit, mahal magkasakit. Maubos ang ating pera sa ating alkansya, kahit 5 duling maubos yun. Iipunin natin para lang maibayad natin sa doktor or ibayad sa hospital ng mga bills pag tayo ay nagkasakit. Kaya healthy food tayo. Huwag laging karne, pwede karne paminsan-minsan para meron din tayong protein, pero maraming paraan para may protein ang ating kinakain, kagaya ng egg. Ayan, so ngayon papakita ko na sa inyo kung ano ba talaga tong aking ulam. So tatanggalin ko tong mga kapobre, tatanggalin ko tong malaking tanglad, no? Kakamayin ko. Total, naghugas naman ako nung isang araw. Nung isang araw, naghuhugas ako ng kamay. So, kakamayin ko kasi di maano sa kutsara. Mabigat. So, ito. Ayan. Tanggalin natin ang tanglad. Kasi ang tanglad, mga kapobre, ito ay nagpapa ng ating dugo, no? Ang pagdaloy gaganda. Hindi tayo mag-English kasi bulo lang inyong lingkod at saka bubo po ako sa English. Sabi nga ng mga baser ko, bobo ka Madam Pobre. Sa English po, bobo ako. Pero sa pagmamahal, hindi ako bobo. At sa pag-iisip ng paggawa ng tama, hindi po ako bobo. Dono, ito lang, bobo lang sa English. Kasi di ko medyo ng English. Mathematics po tayo, pwede. Ayan, ito, tanggalin natin. So, ayan, nakita nyo ang malunggay. So, nilagyan ko ng, ayun, isdang karabalyas, sa Bisaya pa. Pero sa Tagalog daw to hasa-hasa. Hasa-hasa daw, no? Hasa-hasa. Tapos, turuan ko kayo para maging masarap ang inyong sinabawang isda, no? Ang gagawin nyo po, unahin nyo pagpakulo ng tubig. Lagyan nyo po ng tanglad, kung anong gusto nyo panlasa doon. Tapos, timplahan nyo na. Lagyan nyo ng yung pangpalasa, kung anong gusto nyo ilagay na pangpalasa. Tapos, lagyan nyo ng kamatis or mga spring onion or garlic or ginger. Depende na po sa inyo yun. Basta lagyan nyo lang ng pampalasa sa gusto nyong ilagay, no? Kasi ako, napakasimple lang po ng pagkain na gusto ko. Ayoko nang marami pang idagdag ko anong gustong idagdag doon na sobrang pampalasa na po. Wala na po.
Ang akin lang, pag nagpakulo ako ng tubig, nilalagyan ko na lang din po ng igo po na akong sabaw. Oh, napakasarap. Masarap sa sikmura. Napakasimple lang po. Para hindi na masyado madaming ilagay na pampalasa. Maglagay lang po ako ng kunting asin. Tapos yung tanglad ay didikdikin ko yun para lumabas po yung katas ng tanglad. Tapos nilalagay ko po doon sa pinapakuluan kong tubig. Pagkatapos kumulo ng tubig mga kapobre, ito sinasabi ko lang po wala tayong demo dahil hindi na po ako nagkukunti na i-demo ko yung kung paano ko ginawa. Ito sasabihin ko na lang, no? Pwede nyo naman sundan, pakishare lang po ng video. Nung nagpakulo ako ng tubig, nilagyan ko na ng panimpla yun. Tapos isunod nyo yung gulay pag kumulo na. Yung isdang maliliit na ilalagay nyo, huwag nyo kaagad ilagay. Kailangan lutuin nyo na mo yung gulay, or gusto nyo half cook, o gusto nyo medyo hindi half cook, gusto nila yung medyo malambot, saka na mo pa ilagay yung isdang maliliit para hindi po madurog. Ganun po yun. Ganun ako po magsasabaw. Kasi kahit maliliit po na isda, sinasabaw ko po yun, pero idaan ko muna sa pagpakulo yung tubig at yung mga gulay inuuna ko na po paglagay para po hindi madudurog po yung isda. Ganun po ang style po para hindi po madurog yung isda. Ito po maliit lang po siya, di ba? O hindi siya durog, buo pa rin, oh. Ayan, buo. So, doon na naman tayo sa pag naluma na po yung inyong leftover na po yung mga ulam nyo. Ang gagawin nyo naman, bago nyo initin, tanggalin nyo. Kung may pwede niyo i-drain, iiwan ninyo po itong gulay. Kapag hindi nyo gusto yung gulay na madurog at saka isda, ang gagawin nyo po, i-drain nyo dito, tapos initin nyo yung sabaw. Pag kumulo na po, ilagay nyo ang gulay at ang isda para hindi talaga siya po madurog. Ganun lang po yun ang pinaka-importante, no? So, kahit luma na po yung ulam mo, buo pa rin yung isda. Natural lang po yung ulo, medyo na ano talaga siya. Pero yung katawan po ng isda, buo pa talaga. Ayan, no? Ano? Buo pa, no? Ayan, buo pa. So, ayan, tinuturuan ko na po kayo kung paano init po ng ulam na luma para hindi po maging lugaw ang inyong ulam na lalo na sa mga isda pong maliliit. So ayan mga kapobre, naisabi ko na po sa inyo lahat, no? So ayan, paki-share po ng aking video. Naglalambing po ang inyong lingkod. Paki-share, comment down below. Tapos sabihin nyo kung saan banda na lugar ito nyo nakita para masabi ko at ma-shout out. Kung sino man yun na nagra-reels dyan, pwede ko po rin pin. Magsabi lang po na paki-flex naman ng aking bahay. Pwede po yun para madagdagan naman kahit papano ang inyong followers sa nagre-reels dyan. Sa napakaliit pa, wala pang 2,000 or 3,000 followers, no? O 5,000. So, comment down below lang mga kapobre. Sabihin nyo lang, paki-flex ng aking account para po madagdagan kahit papano. Tulungan po tayo dito, no? Hindi po yung sinasabing count me in, rest back, bawal po yun, no? Kailangan organic. So, kung may mag-follow man sa inyo, huwag nyo masyadong resbakan lahat kasi bawal po yun. Iba na ngayon ang ating plataforma, lalo kay Mita. Hi, hello Mita, Merry Christmas mo. Wow, yung pamasko ko Mita, sana po magkaroon ako ng earnings na malaki. Yun lang po inihiling kung mahal natin na Mita, no? So, Merry Christmas sa'yo. So, ayan na mga kapatid, di magtagal ang ating usapan. Ayan, Merry Christmas in advance kasi 1 na ngayon. Thank you for watching. Sa pamilya ko naman sa Davao, ingat po tayong lahat kahit wala ang katawan ko dyan sa inyo. Ang aking puso ay laging nagmamahal po. Ayan o, nagdadasal sana ilayo kayo sa sakit, lalo sa disgrasya. Bye! Thank you for watching. Big love shout out sa mga Cortez family, Dizon family, and Cortez family, Sanchez family, especially Totoyongan family. Merry Christmas sa inyong lahat. Bye! I love you all. Ingat po tayo.